Sa pangunahing sipi ngayon, nais kong ibahagi ang pangunahing mensahe na tinatawag na ang kahulugan ng mga buto sa Biblia at sa loob ng mga panaklong, ang paghahatid ng tipan. Kaya ang kahulugan ng mga buto sa Biblia, simula nung magkasala ang tao, nakalimutan na natin ang ating pakikipagtagpo sa Diyos. Ang biyayang ating natanggap, ang mga karanasang ating natanggap habang sumasamba. Sa lahat ng biyayang natanggap natin, makalimutan na natin ang mga yun. At kailangan din nating makabawi sa pamamagitan ng pagkaalala sa mga araw noong unang panahon at pagsasaalang-alang sa mga taon ng lahat ng salinlahi. Kapag nakalimutan natin ang lahat ng mga pagpapala at biyaya, yan ang unang hakbang sa pagpasok sa taglagas. Ngunit kapag naaalala natin ang pangako ng Diyos at pinanghahawakan ito, lahat ng mga bagay na nawala sa atin, maaari tayo makabawi. Kaya kailangan nating tunay na tandaan ng salitang ibinigay sa atin ng Diyos mula pa sa simula. Nung nandito ang senior pastor kasama natin at binigyan niya tayo ng salita, kailangan nating tandaan ang lahat ng yan. At bukod pa rito, kailangan nating balikan at alalahanin ang mga araw nung unang panahon, simula nang mangyari ang Hardin ng Eden at ang kasaysayan ng pagtubos hanggang ngayon. Nakita mo, no? Nakalimutan na ng mga tao ang kanilang mga pakikipagtagpo sa Diyos, lahat ng biyaya. At kahit pagkatapos ng baha ng hatulan ng Diyos, ang mundo, ang makadiyos na linya ay nagsimulang humiwalay sa Diyos. At sa isang punto, sinimulan nilang kalimutan ng tipan at mga pangako ng Diyos. At maging ang makadiyos na linya ay nagsimulang lumihis, lalo na sa pamamagitan ng insidente ng Tore ng Babel. Kaya maging ang mga taong dapat sana'y makadiyos ay nakiisa rin sa pagsisikap na ito at lumayo sa Diyos. At lahat ng ito ay dahil sa mga nakalimutang pakikipagtagpo sa Diyos at sa mga nakalimutang pangakong ginawa sa atin. Gayunpaman, natagpuan ng Diyos si Abraham nang siya ay nag-iisa sa lupain ng mga Kaldeo. Sa kanyang soberanya, pinili ng Diyos ang isang lalaking ito at literal na kinuha siya palabas at dinala sa lupang pangako. Sa prosesong ito, itinatag niya ang tipan sa 7 magkakaibang okasyon. Sa gitna ng 7 magkakaibang panahon, kung saan itinatag ng Diyos ang tipan, ang pinakamahalaga ay ang tipan ng tanglaw. Dahil ito ay isang blueprint ng seryeng History of Redemption. Ang kasaysayan ng pagtubos mula sa simula hanggang sa wakas ay nagpapakita ng pagbawi ng Diyos sa lupain, sa mga tao at sa soberanya ng Diyos na tahasang sa pamamagitan ng tipan ng tanglaw. Kaya naman, habang pinag-aaralan natin ang katuparan ng tipan ng tanglaw, ipinapakita nito sa atin kung paano tayo kailanang maging mga supling ni Abraham sa huling panahon upang maging mga tagatupad ng tipan ng tanglaw sa mga huling panahon. Kaya sa pamamagitan ng mga buto ni Jose, nakikita natin na ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham at lahat ng mga pangako ay ganap na natupad noong panahong iyon, kung saan ipinangako ng Diyos na sila ay babalik sa ika-4 na henerasyon. At natupad yon sa pamamagitan ng mga buto. At kaya merong isang malaking misteryo dito. Merong dakilang kahulugan sa likod ng mga butong ito na nais ng Diyos na maunawaan natin. Kaya sa pamamagitan ng mensahe ngayon, nais nating maunawaan ang kahulugan, ang biblikal na kahulugan ng mga buto. At kung ano ang ibig sabihin nito sa mga tuntunin ng paghahatid ng pananampalatayang tipan. Kaya una sa lahat, susuriin natin ang kahulugan ng mga buto ayon sa Biblia. Kaya susuriin natin ayon sa Biblia kung ano ang ibig sabihin ng mga buto sa Biblia. Una sa lahat, sa Hebreyo, ang salitang buto o mga buto ay etsem. Etsem. At ito ay nangangahulugan lang esensya o realidad at katawan. Kaya ang etsem ay nangangahulugang esensya, parang kakanya ng isang tao, ang kanilang tunay na realidad at ang kanilang katawan. At ang salitang ito, mga abuto, ay unang nabanggit gaya ng alam mo saan ito nabanggit. Sa Hardin ng Eden, di ba? Ang lalaki at babae ay nagiging isa at kinuha ng Diyos kay Adan ang tadyang sa tagiliran at hinubog niya ito bilang isang babae. At sila ay nagkaroon ng isang relasyon at sinabi ni Adan, ito ang buto ng aking mga buto at ang laman ng aking laman.
Kaya sa Genesis Kabanata 2, talata 23 hanggang 24, ang lalaki ay nagtapat. Peto ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. At saka 24, versikulo 24, napakarada nito. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya't ang babae at ang lalaki ay magiging isang laman. Sila'y nagiging isa at ito ay ginagawa sa pamamagitan ng tipan. Kaya ito ay isang tipan ng relasyon na pinag-uusapan sa Biblia. Kaya halimbawa, kapag tayo ay ikinasal, tayo ay nagiging isa. Ngunit iyon ay nangyayari sa pamamagitan ng pangako sa kasal at mga panata na ating ginagawa. Maaaring naaalala ng ilan sa inyo na mga may asawa ang mga panata at pangakong ginawa ninyo noong araw ng inyong kasal. Nangangako ako at nangangakong mamahalin ko ang aking asawa. Nangangako akong mamahalin ang aking asawa, mayaman man o mahirap. Ano man ang sitwasyon, mamahalin ko ang aking asawa. Ginawa natin ang mga pangakong yon. Ngunit kung minsan ay nakakalimutan natin ang mga pangakong yon. At kapag nagtalo tayo, maaari itong magdulot ng malaking problema at hindi natin malulutas sa mga bagay na yon at meron pang paghihibalay. Kaya ang lalaki at babae ay pumapasok sa tipang ito, isang pagsasama, kapwa sa espiritual at pisikal. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na ang ugnayang ito sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay talagang isang misteryo. At ipinapakita nito ang ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng simbahan. Kaya isa talaga itong misteryo, isang malaking misteryo. Ang larawang ito na Adan at ng babae na nagiging isa ay tunay na si Kristo at ang simbahan na nagiging isa sa pamamagitan ng tipan. Sila ay pumapasok sa isang pagsasama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yan ang sinusubukang ipakita sa atin ng salitang buto. Ito ay isang tipan ng relasyon. Sinasabi sa Efeso 5:31-32, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. At pagkatapos sa talata 32, at ang hiwagang ito ay dakila, ngunit ang tinutukoy ko ay si Kristo at ang iglesia. Kaya ang pangyayaring naganap sa hardin ng Eden ay isang ang simbolismo o isang paglalarawan ng pagiging isa ni Kristo at ng simbahan sa pamamagitan ng tipan. Kaya ang mga buto ay tumutukoy sa salitang tipan na buto. At ang pagiging isa ng lalaki at babae ay nagpapakita ng isang tipan at relasyon. Ito ay isang relasyon na pinasok Ella. Dayon din, ang simbahan ay pumapasok sa isang tipan ng relasyon kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang pangako at salita, matatanggap natin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng Hebrew 4:12 dahil ang salita ay aktibo at buhay Tama ba? Buhay at aktibo? Matalas kaysa sa alinman tabak na may dalawang talim, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at utak sa buto at may kakayahang humuhusga sa mga puso at mga hanggarin ng puso. Kaya't ang salitang ito ay tumatagos maging sa ating kaloob-looban, maging sa ating mga kasukasuan at ating mga utak sa buto. Kaya ang utak ng buto yung gumagawa ng dugo at ito ang gumagawa ng mga selula para sa dugo. At iyon ay nagmumula sa mga buto. Kaya ang mga buto ay literal na lugar kung saan nalilika ang dugo at lahat ng ating mga selula. Kaya ang salitang ito ng Diyos ay tumatagos maging sa ating mga buto at utak, maging sa ating kaloob-looban. At yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Inuhusgahan nito ang bawat kilos at iniisip natin. Sinasabi sa Jeremias 20, ngunit kung akin sabihin, hindi ko na siya aalaalahanin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Kaya ito ay tungkol sa pagpapahayag ng salita. Ito si Jeremias. Pagkatapos sa aking puso, ito'y nagiging parang nagliliyab na apoy na nakukulong sa aking mga buto at ako'y pagod ng pigilan ito at hindi ko na matiis. Kaya naman, ipinahayag ni Jeremias, ang propeta, na ang salita ng Diyos ay parang nagliliyab na apoy. Saan? Tumahimik sa loob ng kanyang mga buto. At pagod na siyang hamakan niyon, hindi siya pwedeng tumayo lang na hindi gumadilaw. Hindi niya ito matiis hanggat hindi niya kailangang ipahayag ang salita ng Diyos. At ganito dapat tayo. Kailangang tumagos ng malalim sa atin ang salita ng Diyos.
na parang apoy na nakukulong sa ating mga buto, na kung hindi natin sasalitaan ang kanyang pangalan o ipahahayag ang ebanghelyo, hindi natin ito matitiis. Ang apoy lamang na ito at ang sigasig ng Diyos ang nagliliyab sa loob natin. Iyan ang salita ng Diyos na aktibo at buhay sa ating mga puso, ating espiritu at ating kakanyahan. Kung natatandaan ninyo, sa Ezekiel Kabanata 37, ipinapakita ng Diyos ang kasaysayan ng Israel at sila ay naging masuwain sa Diyos. At siya, nagbibigay ng pangitain ng mga butong ito sa lambak. At ang mga buto na nasa lambak ay tuyong-tuyong mga buto. Ibig sabihin ay wala na itong pag-asa para sa kanila. At sinabi ng Diyos, ito ang buong sambahayan ni Israel. Parang wala ng pag-asa. Ito ay sumisimbolo sa mga taong nasa pagkabihag. Nawala na sa kanilang bansa, pinalay sila sa kanilang lupain at nabubuhay sila sa pag-alipin. At sila ay parang mga tuyong uto. Kaya ang mga tuyong butong ito ay isang simbolismo ng tipan ng bayan ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos na bibigyan niya sila ng bagong buhay, ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Sila ay mga taong may tipan ng Diyos. Silang mga taong tumanggap ng tipan ng Diyos. Kaya naman, kung tayo itinatawag ng Diyos, ang kanyang mga kaloob at ang kanyang pagtawag ay hindi na mababawi. Tinatalakay yan sa Roma 11:29. Na kung tayo itinawag ng Diyos bilang kanyang mga bayang pinagtipanan, hindi niya tayo kailanman pinababayaan. Laking ginawa naman. At kung hindi tayo susuko ng Diyos, hindi rin tayo dapat sumuko sa isa't isa. At kuminsan ay nananalangin tayo para sa ating mga anak, kuminsan naman ay nananalangin tayo para sa ating asawa o mga kabiya. Ipinagdadasal natin ang ating mga negosyo at tila wala na pang-asa. At gusto mo nalang sumuko. Ngunit naniniwala ko dahil tayo ay mga taong may tipan ng Diyos, bubuhayin tayong muli ng Diyos upang maging isang malaking hukbo. Amen? Sa Ezekiel 37:10, sinasabi na ang mga tuyong butong ito ay naging isang napakalaking hukbo. Kaya may pag-asa para sa atin yun. Kung tayo ay katulad ng mga tuyong butong ito, lahat ay tuyo, lahat ay patay. Wala nang pag-asa. Nawala na sa atin may lahi. Naniniwala ako na dahil natanggap natin ang tipan, tayo ay mabubuhay ng maguli at magkakaroon ng bagong buhay. Amen? Kaya maging ang ating mga anak, maging ang ating kalusugan, maging ang ating mga magulang, ang ating mga asawa, maging ang ating mga negosyo, ang ating espiritual na buhay, naniniwala ako na bubuhayan tayo muli ng Diyos at tayo ay magiging isang napakalaking hukbo upang maging mga manggagawa sa huling panahon. At idinadalangin at binabasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya tayo ay isang dakilang hukbo. Napakahalaga nito. Napakahalaga ng konsepto at mga buto ng hukbong ito. Magkasama na. At makikita natin yan mamaya na konti. Paano nauugnay ang mga ito? Bilang dalawa, ang paghahatid ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga buto. Paghahatid ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga buto. Kaya naman ipinangako ng Diyos na babalik sila sa ika-4 na henerasyon. At nakikita natin na ito ay natupad sa pamamagitan ni na Abraham, Isaac, Jacob, at pagkatapos ay kay Jose na naging ika-4 na henerasyon. Kaya titingnan natin ang kadaing pamalo. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nanirahan sa iisang mga tolda, sa iisang mga tirahan sa loob ng, gaya ng alam natin, sa loob ng 15 taon. At ito ay matatagpuan sa mga talaang kanan sa Genesis o sa tipan ng tanglaw. Ayan, namuhay sila ng magkakasama sa loob ng 15 taon. Kaya sina Abraham at Jose, sila ay namuhay ng magkasama sa iisang panahon. At ano sa tingin mo ang nangyari sa panahon mo ito? Ito ay naging isang espiritual na simbahan kung saan ipapasa ni Abraham ang salita ng Diyos sa tipan, kina Abraham, Isaac at Jacob. Dito, pinag-uusapan ni Abraham ang lupain ng Shechem at lahat ng mga pangakong ginawa ng Diyos sa kanya. Lahat ng mga karanasan at pakikipagtagpo sa Diyos ay ibabahagi ni Abraham kina Isaac at Jacob. 15 taon nang nangyayari ito. At kaya sinasabi sa Hebreo 11:9, sa pamamagitan ng pananampalataya. Namuhay siya bilang dayuhan sa lupang pangako, gaya ng sa ibang lupain na naninirahan sa mga tolda kasama sina Isaac at Jacob ng mga kapwa at tagapagmana ng pangakong iyon. At siya, naging magkaibigan sina Abraham, Isaac at Jacob.
Ang tatlong henerasyon ng pananampalataya ang siyang tunay na magiging pundasyon ng bansang Israel. Kaya naman, ang paghati ng pananampalataya ay napahalaga sa Biblia. Isa ito sa mga pangunahing punto ng mensahe sa Biblia. At bilang mga tao, kailangan nating iparating ang ating pananampalataya, hindi lamang sa ating mga anak, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang mga huling salita ni Moises ay ituro ang salita ng Diyos. Nung masisigasig, sa Deuteronomio Kabanata 6, talata 6 hanggang 9, ibinigay ni Jesus ang dakilang atas sa Mateo 28. Sinasabi nito na turuan ninyo ang lahat ng ama bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at gawin silang mga alagad. Sa kanyang huling mga salita, sinabi ni Apostol Pablo, ipangaral mo ang salita sa panahon at sa di panahon. Kaya mahalagang mga salita ito dahil ang mga ito ang huli. Paghahatid ng pananampalataya. Kaya si Jacob, lumaki siya sa pananampalataya at natatanggap niya ang mga pagpapala. At pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyuhing si Laban at doon siya nanatili ng 20 taon. At ikakasal siya. Nasa kay Joseph ang kanyang manaki. Meron siyang 2 asawa at pumunta siya sa Shechem at nanatili roon ng 10 taon pa. Kaya tumakas siya sa bahay sa edad na 76 at gumugol ng 20 taon sa Shechem sa Haran kung saan naroon ng kanyang tiyuhing si Laban. Pagkatapos ay gumugol siya ng 10 taon sa Shechem. Ngayon ay 30 taon nang nakalipas at babalik na siya sa kanyang amang si Isa. At sa panahong iyon, si Joseph ay 19 taong gulang na. At kaya noong 1900 BC, nakita natin na sa wakas ay nakauwi na si Jacob. Pag-uwi, at saan nga ba nakatira si Isaac? Si Isaac ay nakatira sa Hebron at dito matatagpuan ang yungip ng Mactan. Dito inilibing si Abraham kasama si Sarah. Doon inilibing sa Sama. At kaya alam natin na gaya na sinasabi sa Genesis 35:27 at naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang amang lalaki sa Mamre sa Kiryat Arba na siyang Hebron na siyang pinaglakbayan ni Abraham at ni Isaac. Kaya rito sa Hebron, naroon ang yungib ng Makpela. Genesis 25. Talata 80. Sinasabi sa atin ng Kabanata 8 at 9 na nang mamatay si Abraham, inilibing nila si Abraham sa kuweba ng Makpela. Kaya ang yungib na ito ng Makpela ay nasa Hebron, kung saan naroon si Isaac. At doon na babalik si Jacob. At kaya kamangha-mangha kung hindi mo ginawa ang mga kalkulasyon o kung hindi mo binasa ang mga libro, si Isaac nung panahong iyon ay 166 na taong gulang na. At si Jose, dahil siya ay 16 na taong gulang, nagkaroon ng pagpapasa ng pananampalataya sa loob ng 1 taon. At ito ay malinaw na napahalaga. Lolo ni Jose si Isaac, at malamang ay binanggit ni Isaac ang pananampalataya ni Abraham. Kay Jose at kay Jacob muli, at kaya ang pananampalataya ni Abraham, ang bungay na pananampalataya ni Abraham ay unang naipasa kay Isaac. At ipinasa ito ni Isaac kay Jacob at ipinasa rin ito ni Jacob kay Jose kahit na ito ay isang maiksing panahon lamang. Ngunit ang 1 taon na yon na kasama ni Jose ang kanyang lolo na si Isaac ay napakahalaga. At matututo sana siya tungkol sa buhay na pananampalataya, ang tipan na tinanggap ni Abraham. Kaya naman, dadalin sana sila ni Isaac sa tahanan ng kanyang amang si Abraham. Doon nagpapahinga si Abraham. Kaya't ikukwento niya sa kanila ang mga lumang kwento, ang tipan ng pananampalataya, at ipapasa ang pananampalataya noong mga panahon niyon. At sasabihin niya sana, natutunan namin ang salita mula sa aking amang si Abraham at mayroong kaming tipang ito at kailangan naming paniwalaan ito. Kaya naman, nagkaroon ng ganitong paghahatid ng pananampalataya sa Hebron kung saan naroon ang yunggib ng Makpela. At kaya, itinuturing ng Diyos ang mga na kay Kristo o ang mga may buhay na pananampalataya bilang mga buhay. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises at sinabi, ako ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Kaya ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya't ang mga na kay Kristo ang siyang mga buhay. Kayang mga buto ay isang napakahalagang tema sa paghahatid ng pananampalataya. Pero nasaan si Joseph?
Nung siya'y naghihingalo, ginawa niya ang kanyang huling hapilin, ang kanyang mga huling salita na kunin ang kanyang mga buto at ilibing ang mga ito sa lupain ng Kanaan. Nakatala ito sa Hebreo 11:22. At ang Hebreo 11:22 ay ang kabanata ng pananampalataya. At itinatala nito kasama ng maraming nagawa ni Jose ang mga huling salitang sinabi ni Jose tungkol sa kanyang mga buto, tungkol sa kanyang mga buto. Kaya naalala iyon ni Moises. Kaya sa Exodo 12:17, sinasabi, "Ipangingilin ninyo ang kapistahan ng tinapay na walang libadura, sapagkat sa araw na ito ay inilabas ko ang inyong mga hukbo mula sa lupain ng Ehipto. Kaya nga, ipangingilin ninyo ang araw na ito sa buong panahon ng inyong mga lahi bilang isang tuntunin magpakailanman." Ngayon ay titingnan natin ang talatang ito ng mas maingat. Kaya ang pananampalataya ni Jose ay naipasa kay Moises dahil sinasabi sa atin ng Biblia na kinuha ni Moises ang mga buto ni Jose. Tama ba? At siyempre, hindi niya ito binuhat o dinala ng mag-isa. Ngunit siya ang nauna sa pag-aalala sa tipan at pagpapabuhat sa mga tao ng mga buto ni Jose. Kaya kung titingnan mo ang Hebreyo, ang daloy ng pananampalataya, nagmumula ito kay Jose at pagkatapos ay lilipat ito kay Moises. At kaya ang pananampalatayang ito ay dumadaloy pababa at napupunta ito kay Moises. At kapag tiningnan natin ang talatang ito at sinuri ito sa literal na teksto, sinasabi nito na kinuha sila ng Diyos na parang isang hukbo. Ang ibig sabihin nito ay parang isang hukbo. Inilabas niya ang mga ito. Sa mismong araw na ito, pinag-uusapan dito ang Exodo. At binibigyan diin ng Diyos ang araw na ito, kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito, sa mismong araw na ito. At binibigyan diin ng Diyos ang katotohanan to. At ang mismong araw na ito sa Hebreo ay At gaya ng natutunan natin, ang etchem ay mga buto. At nakakatawa dahil hindi nila ito isinalin dito bilang buto, kundi etchem. Ang sinasabi lang nito, ngayong araw na ito. Ngunit ang etchem ay mga buto at maging A nangangahulugang nasa o nang. Kaya ito ay sa mga buto o sa loob ng mga buto. At ha ay yum ay araw, at ha ay ang araw na iyon. Isang partikular na araw, at ang araw na iyon ay ang araw ng patalis. Kaya kapag pinagsama-sama mo ito, ito ang araw ng mga buto. Kaya ang pagalis ay ang araw ng mga buto. Ito ay isang araw kung saan natutupad ang tipan ng tanglaw. Itong araw kung saan kinuha nila yung mga buto ni Jose palabas ng Ehipto at tinupad ang tipan ng tanglaw. Kaya sa mismong araw na ito, literal na nangangahulugang araw ng mga buto, ang araw ng mga buto. At binala nila ang mga buto ni Jose sa ilang. Ang mga buto ni Jose ay kasama ng mga tao sa Ehipto. At hangga't naroon pa ang mga buto, parang Emmanuel, ang Diyos ay kasama nila. Gayunkaman, sila ang mga taong may tipan ng Diyos. Kaya ito ay parang isang pisikal na simbolo ng pagpapala ng Diyos na Emmanuel. At ito ay matatagpuan sa ikalawang aklat, maaari mo itong balikan at makumpirma mo yan. Ngunit ang mga buto ay kumakatawan sa Diyos na kasama natin ang pagpapala ni Emmanuel. Kaya't ito sana ay isang pag-asa para sa mga taong nabubuhay sa pagkaalipin at hindi makakain ng gusto nila at magagawa ang gusto nila. At kahit nung panahon ng ilang, may mga tao nagdala ng mga buto ni Jose sa loob ng 56 na taon, 40 taon sa ilang, 16 na taon nung panahon ng ang pananakop sa kanan. At kaya rito sa loob ng 56 na taon, dinala nila ang mga buto ni Jose. At sa wakas, nang ang mga butong iyon ay ilibing sa Shechem, natupad ang tipan ng tanglaw. At kaya nakikita natin na ang mga buto ay isang representasyon ng buhay na pananampalataya. Itinuturing ng Diyos ang mga butong iyon bilang mga buhay. Ito ang tipan na tinutukoy ng Diyos. At kaya si Jose ang nagubuhay. At kahit na siya ay patay na, itinuring siyang buhay ng Diyos. At dahil nabubuhay pa siya, siya ang naging ika-apat na henerasyon na tumupad sa tipan ng tanglaw sa pamamagitan ng kanyang mga buto. Dalangin ko na sa pamamagitan ng mga butong iyon ng ating mga ninuno ay magkaroon tayo ng pag-asa na ang Diyos ay sumasa atin, na ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanyang bayan, na siya ang manghunguna sa atin patungo sa lupang pangako, patungo sa kaharian ng Diyos. At ako'y nananalangin at nagpapala sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. At bilang konklusyon, dapat tayong maging tunay na mga inapo ni Abraham.
Ang tipan ng tanglaw ay kailangan pa ring matupad sa huling panahon, ang panahong ating kinabubuhayan ngayon. At sa pamamagitan lamang ng mga tunay na inapo ni Abraham, matutupad ba ang tipang iyon? Sinasabi sa Juan Kabanata 8, versikulo 39, pagkatapos ay sumagot sila at sinabi sa kanya, si Abraham ang aming ama. Kaya sinabi ng mga pinuno ng relihiyon, Hoy, si Abraham ang aming ninuno. Siya ang aming lolo. Siya ang ating ama. Kaya't ipinagmamalaki nila ang pisikal na ugnayan nila kay Abraham. Ngunit may sinabi sa kanila si Jesus na lubos na magkasalunat. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kaya nga sinasabi niya, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, kailangan ninyong magkaroon ng pananampalataya at takot sa Diyos, tulad ni Abraham. Kaya nga sinasabi sa Santiago 2:26 na ang pananampalatayang walang mga gawa ay isang patay na pananampalataya. Kaya masasabi natin mayroon tayong pananampalataya, ngunit kung wala tayong pananampalataya na kaisa ng ating mga gawa tulad ni Abraham, hindi ito buhay na pananampalataya. Ngunit ito ay patay na pananampalataya. Kaya kailangan natin maging yaong mga may buhay na pananampalataya, kung saan ang ating mga gawa at ang ating pananampalataya ay iisa, dahil ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga taong naniniwala sa salita. Sinasabi sa 1 Thessalonica 2:13 na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga naniniwala sa kanyang salita. Kaya kailangan natin magkaroon ng pananampalatayang ito, tulad ni Abraham, upang matakot sa Diyos at maging tunay niyang mga inapo, kanyang mga espiritual na anak. At kapag tayo ay naging kanyang mga espiritual na anak, ang salita ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan natin. Ang aking panalangin at pag-asa na ang Shiloh, na ikaw at ako ay maging tunay na mga inapo ni Abraham, ang mga espiritual na inapo, nang hindi pag-uusapan ang pisikal na relasyon, kundi ang pagiging mga espiritual na inapo ni Abraham kay Kristo, gaya ng binabanggit sa Galatia Kabanata 3, talata 7 hanggang 9. Tayo ay mga supling ni Abraham kung tayo ay nakay Kristo. Kaya naman, sa panahon ng Kwaresma na ito, naway magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Naway matanggap natin muli si Kristo sa ating mga puso. At habang sinusundan natin ang kanyang mga yapak, naway matakot tayo sa Diyos at mamuhay ng may kabanalan at maluwalhati siya sa lahat ng ating ginagawa. At kapag ginawa natin yun, naniniwala ako na ang salitang iyon ay matutupad sa mga naniniwala, sa mga hawakan sa kanyang salita. Kaya't idinadalangin ko na panghawakan ninyo ang salitang tinanggap ninyo buhat pa sa simula. Panhawakan mo ang salitang natanggap mo simula nang una kang pumunta sa simbahang ito. Panghawakan mo ang mga salitang natanggap mo mula sa tagapagtatak na pastor, si Reverend Abraham Park. Panghawakan mo ang mga salitong niyan, panghawakan ang mga alaala ngayon at ang mga pakikitang iyon. Alalahanin natin sila at mabawi ang ating unang pag-ibig upang tayo ay muling maging madamdamin at ang makapaboluntaryo ng malaya para sa Panginoon. At maging yung mga magdadala ng mga buto ni Jose sa ating sakripisyo, sa ating paglilingkod sa Diyos. At naniniwala ako na gagantihan ka ng Diyos ng libo-libo, libo-libo at 10,000,000. At idinadalangin at binabasbas ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen! Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa mahalagang panahong ito ng iyong salita, kung saan natin maunawa ng ang kahulugan ng mga butong matatagpuan sa Biblia at paghahatid ng pananampalataya sa pamamagitan nito. Ama, tinanggap namin ang dakilang salitang ito ng tipan at naway ang salitang iyon ay maging aktibo at buhay sa amin. Naway magkaroon kami ng pananampalatayang tulad ni Abraham upang matakot sa iyo at maialay ang lahat sa iyo upang kami ay maging isang buhay na handog sa iyo. Lalo na mayong panahon ng Kwaresma, naway pasanay natin ang krus at talikuran ng ating mga sarili at makapaglingkod sa iba at magsakripisyo para sa iba. At habang ginagawa namin ito, naway iangat mo kami sa takdang panaoy. Lubos kami nagpapasanana. Sa lahat ng mga bagay na ito, dalangin namin sa mahal ng pangalan ni Jesus na may pasasalamat. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagilpan ng ating papatahan.